Hi Cancer, this is Job. Welcome po sa ating channel. By the way, Cancer, this is your weekly Gabay Tarot reading from March 9 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Cancer, ito po ay general reading. Wow, Cancer, may nakita akong malaking pera dito na parating. At sabi po dito, may raise, may bonus, better than may bumili sa tinda mo. May nakita rin ako ditong may bibilhin ka. And may panalo din. Oo. May refund. Receiving a refund check. May nakita kong security. You felt security, stability, may fulfillment sa pangarap. Oh, may magandang ganap sa work environment. May usapin tungkol sa separation. Divorce. Loss of connection. Or someone is leaving. May nakita ko ditong isolation and a feeling of abandonment. Pero, nakikita ko dito na this is realization na a situation that must be accepted. Yan. Ano to? May nakita rin ako ditong a man, lalaki, older than 60 years old. Pwedeng na-miss mo siya. Pwedeng siya yung naghiwalay kayo. Or space, loss of connection, separation. Nagkaroon ng divorce. Pwedeng aalis siya para mag-travel or lumipat sa isang lokasyon. So, nakikita ko naman dito na may realization na tatanggapin mo. Okay? Okay. This is emotions kasi. Dalawang card na po mismo nagsabi dito na emotion na pwedeng na-annoy ka. Pwedeng bad mood, pwedeng sa isang tao to na concern mo. Oh, bakit sabi ko or? Kasi may nakita akong emotion dito na ki-cancer. May nakita rin ako ditong concern mo yung taong yun na bad mood, na annoy, na nagkaroon ng negative emotion, frustration. May nakita nga ako ditong selos. May nakita din akong envy.
May possessiveness. Okay. Pay attention. Hindi sa ibig sabihin na sinabi ko to para matakot kayo. Hindi po. Sinabi to ng cards mo para mag-ingat po. Pwede din pong kasi may nakita kong energy dito na nangyari na sa nakaraan na naisip mo ngayon at nag-cause ito ng yung naging emotional ka. Like nasaktan sa mga nangyari sa nakaraan. Oo, may energy din na mangyayari na sana'y maiwasan. Kasi hindi naman ibig sabihin sinabi dito na mangyayari talaga. Na sana maiwasan po. Kasi, pay attention kayo kasi money ang nakikita ko rin dito. May loss of money. Pwede nawala, kinuha na damage, ginasta, or ninakaw. Okay, so, sinabi to, lumabas to sa cards mo, para ingatan. Yung money mo, control, monitor, and save. Okay? May nakita rin akong energy dito na nang dahil sa mga nangyari, wala nang ginagawang, like, feeling trap. Like, naggalit, nagkaroon ng yung na-annoy, na bad mood sa mga nangyari. So, hindi ibig sabihin na magstay ka sa ganyang emotion na yan. You have to process this kind of emotion. Like, express mo kung nagalit ka, then, okay. The bad mood ka, that your emotion is valid. Pwede yan. What I meant is, your emotion is valid nga. Hindi ibig sabihin na magstay ka sa ganyang emotion. Ang ibig sabihin nito, kailangan mong mag-move forward, make change. Hanap ka ng solusyon. Siyempre, makahanap ka ng solusyon kung yung mga tanong mo, like, bakit nangyari to? Bakit ganito yung nangyari? May tanong may nakita kong mga tanong dito. So, kayo po ang makakasagot niyan. Suriin mo yung yung punot dulo para magkaroon ng sagot, para magkaroon ng solusyon, para makagawa ka ng solusyon. Kasi kung may realization, ito pala yung punot dulo, hindi ko na monitor. So, ano yung gawin? Hindi ibig sabihin na magstay ka dyan na hindi magsisisihin mo yung sarili mo, sisihin mo yung mga nangyari. Kundi, find the solution. Make change nga, kilos. Okay? Kailangan ma-overcome tong nakikita ko dito. Kung hindi pa nangyari, kailangan mag-ingat. Control, monitor, and save. Habang nagsasalita ako kanina, Cancer, may nagsabi sa akin, pwede din na nagpapatayo kayo ng bahay. Tapos, hindi pa natapos kasi sobrang mahal ng materyales. Material. Mga plus labor. So, konsumisyon. Oo. So, hindi ibig sabihin na dyan ka lang. So, find a solution. Before ka mag-find a solution, i-identify mo muna bakit ka na ganyan yung reaction mo. So, kailangan sagutin mo muna yung mga tanong mo, yung frustration, bakit to nangyari, para maka-find ka ng solution. Okay? Okay. I need water. Saglit lang po. May nakita ko ditong family and emotional bonds. Ang iba nagpasya na home-based yung trabaho nyo or home-based talaga yung trabaho nyo. And dalawang card po mismo nagsabi dito na
na gusto nyo mag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relax, and security pag nasa bahay ka. May project, may nakita kong project dito. May usapin tungkol sa property, sa building, sa bahay. Nagkaroon ng pagkakaisa. And nakikita ko kasi dito na this is stress reliever. Itong togetherness na ito. Stress reliever. Mawawala yung mga nararamdaman mong bigat pag kasama mo yung mga inspiration mo sa buhay. Yan. Excuse me, kailangan ko mag-burp. Nang dahil sa togetherness na ito, nagkaroon siya ng positive energy. And please know, Cancer, that you are divinely guided. May divine protection ako nakikita dito. Self-love din to kasi pwedeng nagpaganda kayo, nagpapogi kayo, nagpaspa kayo, or pwedeng bumili kayo ng mga gamit na makapagbigay ng pamper sa'yo. Cosmetics, nakikita ko rin dito. And may improvement. May nakita kong ganyan. May usapin din tungkol sa celebrity. May concern lang kayo sa arroganteng tao or ma-pride. May concern lang kayo sa ganyan. And so this is good luck. Ang ganda nito kasi this is good fortune. Magandang kapalaran. This is blessings. Malaking blessings. May changes na magaganap. Na yung itong changes na ito is makasuporta sa inyong growth and expansion. Satisfaction guaranteed. May sales na naman dito. May sales ako nakikita dito at may milagrong magaganap. Ang sabi ng card, give praise for all of your na-receive, abundance. And your dreams are coming true or naganap na. Sa mga nag-iisip dito ng negosyo, magagamit nyo po yung talento nyo. Yes, hidden talent, unexpressed talents. Na magagamit nyo po yan. Yan yung magbibigay ng yaman sa'yo. Okay? Angel number para kay Cancer, angel number 1010. Kakasabi ko lang kanina about growth and expansion. So sabi dito, spiritual awareness is opening you to all that you are ready to see. Your destiny is being fulfilled. See, sabi din kanina dito na your dreams are come true. Keep your intentions pure with your eyes looking ahead and you will continue to increase the growth that is here. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, the more I invest awareness in my growth, the closer I continuously become to the outcomes I am seeking. Okay, i-pause nyo lang yan tapos i-recite nyo. Yan yung dapat ma-claim nyo. Okay? I-pause nyo po yan para basahin nyo i-recite nyo. Okay. So, sabi ng inyong angel number 1010, which is lumabas din dito kanina, na may magaganap na growth and expansion. Na may changes na magaganap at makasuporta to sa inyong growth and expansion. Na may spiritual awareness dito May mensahe na kailangan mong kumonek sa inyong intuition kung pwede po. Lalabas din po yan dito. Dito mamaya. Na may mensahe na kailangan mong bigyan ng atensyon, aksyon, at solusyon. Okay? And sinabi din dito, which is lumabas siya dito kanina, na your destiny is being fulfilled. So, claim po ang ganda nito.
Basta itong action na gagawin mo, bigyan ng clear intention. Determination, clear intention, tiyaga, sipag. Yan. Okay? Para mas lumago pa itong sinasabing growth dito. So this is angel number 1010. Yes, sir. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. At subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. And para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Ang lakas ng energy dito ng single parent po. Cancer. Tapos gumawa ka dito ng excuse me po. Gumawa kayo ng desisyon. Like naging honest ka sa sarili mo, nagpasya ka, gumawa ka ng desisyon, nanindigan ka sa iyong paniniwala, ginagamit mo po yung logical at katwiran kesa sa umasa sa iyong emotion. So, makinig sa inyong intuition which is sinabi kanina ng inyong angel number 1010. Oo, para gabayan ka sa susunod na hakbang ng pagkilos. Okay? And makakatulong din po yung mag-ask ka ng advice sa mga may alam, sa mga may experience na. Sabi din po na magkakaroon ng pagkakaisa. Magkakaroon din ng moderation. And please know, sinabi din dito at kanina. Okay, saan yun? So angel number 1010 na you are divinely guided. Nag-clarify po siya dito sa tarot cards nyo. And may divine timing na magaganap. May tulong, may katahimikan, may realization. Yan ang sabi kanina. Na may realization na magaganap. And ang ganda nito kasi more on positivity. Like, na-realize mo na kailangan na nakafocus ka sa positivity. Yan. And yung combination of forces na sinasabi ko kanina, yan yung binigay ng universe sa iyo na para tulungan ka sa concern mo sa ngayong week na ito. Okay? Na you're divinely guided na nagbigay ito ng signs sa pamagitan ng isang tao or kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo. Kaya ang kailangan po nito is habaan niyo po yung pasensya niyo as the universe goes to work to bring your desires into reality. See? 3 card na po mismo nagsabi niyan. Nandito siya. Your desires will turn into reality. Andito din.
Diba? Tandaan nyo, your destiny is being fulfilled at andito din sa tarot cards nyo. Tinutulungan po kayo ng universe. Claim. Cancer, okay? So, seek balance. Sa gawin mo, seek balance. Mag-create ka ng calm atmosphere. Huwag magmadali. Okay? Huwag magmadali. Tandaan lang para hindi ma-pressure. And, may nakita ko dito masungit na tao or masyadong sensitive. Pero natuwa ako sa nakita ko dito, Cancer, kasi nagbigay ka ng mahabang pasensya. Naintindihan mo. And may advice na ng card nyo na pay attention kayo sa inyong income at sa paggasta. So, sinabi din kanina dito na, di ba, nag-advise ang card kasi may lumabas na loss of money. Oh, pay attention to your income at sa paggasta. So, that is repeating message. Pay attention. Okay, Cancer? Career and money, success. Nakikita ko dito. Satisfaction. Balagay na. Oo. At emotional stability, empathy. You are moving into a relationship role sa work or nakikita nilang magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. At nakikita ko din dito na stable ka na sa iyong career, sa napiling career, at financial stability, nakikita ko po dito, claim nyo po, Cancer. Okay, sabi po dito, kasi some of you nag-overspend. Overspend ba sa pera, materialism, or overspending sa trabaho? Oo. So, isa-isahin ko ha kasi may nakita ko dito talagang mensahe na kailangan bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon. May nakita rin ako ditong toxicity, controlling person. Pwede nagtitiis ka sa kanya. So, at may nakita rin akong alam mong hindi siya nakakabuti sa'yo pero patuloy mo pa rin ginagawa. So, para makuha tong mensahe na ito, maintindihan ng mabuti. Yung sinabi kanina, example lang po ha, kasi maraming case dito. Like, nag-overspend ka sa trabaho. Alam naman natin na hindi maganda yung, hindi nakakabuti sa iyo yung sumobra sa trabaho. Na magpagod. Oo, syempre kapital natin yung katawan natin, kailangan balanse lang, hindi magpasobra. Okay? Kung ano man yan na alam mong hindi siya nakakabuti sa iyo, pero pinagpatuloy mo pa rin. Okay? Yung overspending sa pera, pwedeng concern to sa iyo or concern mo sa kapwa mo. Kasi may nakita rin akong concern sa kapwa mo. And so this is the third card na nagsabi na ingatan talaga ang kaperahan. Okay? And ang advice ng card, make it balance. Huwag magpasobra. Balanse lang. Kasi hindi naman masama magsipag, di ba? Oo. At balanse, dapat magkaroon ng recovery, dapat magkaroon ng freedom. Yan ang advice ng card niyo po sa inyong career and money. Okay. So, love life nyo, self-love, partnership, and romance. Okay. Cancer, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin.
Para sa mga single, some of you, nakaranas ng hirap sa pagtanggap ng bagong tao sa inyong buhay. Pwedeng may nagustuhan ka or na may nagkagusto sa'yo. And sabi ng card, para maging handa sa bagong pag-ibig, try to fix and forgive yourself first. Bago tumanggap ng relasyon upang sa gayoy, magaan ng iyong pakiramdam at isipan. Para, yun po, harapin ng bagong yugto ng iyong buhay pag-ibig. Para sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, andito din. Sinabi ko kanina sa inyo na may mataas ang pride. Andito din siya. Mataas ang ego. Nagbigay ka ng pasensya. Nakaramdam ka ng pagod pero hindi ka naman susuko. Which is good. Huwag ka sumuko. Subukang maglaan ng oras para mag-usap kayo. Isabi mo sa kanya yung concern mo. Nang malaman din niya at magkaroon kayo ng adjustment. Okay? Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat.